Ang lapis o ang modern pencil na ginagamit natin hanggang sa ngayon ay naimbento noong 18th century ng isang scientist, engineer, na si Nicholas Jackson. Simula noong pumasok tayo sa kindergarten hanggang sa ngayon, ang lapis ang isa sa mga pangunahin nating gamit na panulat. Napakahalaga ng lapis lalo na sa mga estudyante, painter, architect, engineer at sa lahat ng mga propesyon na gumagamit ng lapis sa kani-kanilang mga trabaho. Paano nga ba ginagawa ang lapis? Ang mga pangunahing material sa paggawa ng lapis ay graphite, clay and wood. Ang natural na pwede pagkuhanan ng graphite ay matatagpuan saan man panig sa mundo. Pero ang highest quality graphite na kung tawagin ay vein graphite ay matatagpuan lang sa Sri Lanka at Madagascar. Ang clay naman na isa rin sa pangunahing material ay natural lang na makukuha sa mga quarries. At ang woods naman ang isa sa may pinakamahalagang papel na ginagampanan sa isang lapis. Ito ang nagsisilbing hawakan para komportableng may sulat ang lapis. Ang pangunahing kahoy na siyang ginagamit sa paggawa ng lapis ay ang cedar, especially ang Californian cedar woods, ang kalimitang ginagamit sa matagal ng panahon. Ang puno din ng cedar ay ang may pinakamabangong uri ng kahoy, kaya naman ang mga manufacturer ay may often rely on sustainable forestry practices to ensure na kapag pumutol sila ng puno ay automatic na kailangan nila palitan ang pinutol nilang puno ng doble sa kanilang kinuha. Once na complete na ang mga material, ang graphite at clay ay uumpisahan na grind o gilingin na magkahiwalay hanggang sa maging powdered na ang mga ito. Next, ang powdered graphite at clay ay paghahaluin na may kasamang tubig para makabuo ng homogeneous paste. Ang paste ay dadaan sa refining process to ensure the uniformity mixture. Pagkatapos ang paste ay ilalagay na sa machine at magsisimula ng maglabas ng maninipis at mahahabang rod. Ang mga rod ay pinuputol depende sa haba o sukat na gagawing lapis. Ang next step sa pencil manufacturing ay ang encasing process, kung saan ang mga graphites o ang mga pinutol na rod ay ilalagay na sa cedar woods na may pare-parehong haba, kapal at lapad, na kung tawagin ay slats. Ang mga slats ay ilalagay sa feeder na papunta sa conveyor belt at dadaan sa machine ang bawat isa para lagyan ng groove. Ang mga grooves sa bawat slats ay ang lugar kung saan inilalagay ang mga rods o graphite. At sa other part naman ng machine ay dadaan ang mga slats o woods na may mga graphite para ipatong ang kabilang side ng woods na may glue, at magfo-form na animoy tulad ng mga sandwich. Pagkatapos ng prosesong paglalagay ng mga graphite sa mga grooves at pagpapatong ng magkabilang slats o woods, ay kukunin na sa conveyor belts ang mga plates para ilagay sa mga metal clamps at i-compress sa hydraulic press, at hihintayin hanggang sa ito ay matuyo. Once na matuyo na ang mga glues at magkadikit na ang magkabilang sides, ilalagay na ang mga slats sa sunod na proseso, ang shaping machine. Dito sa prosesong ito kinakat ng machine ang mga plates, sa formang iconic shape ng isang lapis, ang hexagonal shape. Hexagon ang design ng lapis para hindi madulas hawakan at hindi gumulong at mahulog sa table. After shaping, ang mga pencil ay dadaan sa polishing at coloring. Sa step na ito sinisiguradong ang mga lapis ay makinis, matibay at maganda ang coating at mas komportableng gamitin. Kadalasan sa mga lapis o yung mga normal na ginagamit sa school ay may eraser sa kabilang dulo nito. Ito ang ginagamit na pangpawi para i-correct kung may pagkakamali sa sinulat. Ang mga material sa paggawa ng eraser ay ang synthetic rubber at iba pang mga materials. Ang may idea ng paglalagay ng eraser sa kabilang dulo ng lapis ay si Hyman Lipman, noong 1858, isang American. Na binili naman ni Joseph Rechendorfer noong 1872 sa halagang $100,000. Ang proseso sa paggawa ng eraser ay ang paglalagay ng rubber sa milling o mixing machine at iba pang mga sangkap nito. Nakaset ang machine sa tamang temperature at kung gaano katagal, hanggang sa makuha ang tamang mixture at timpla para maging rubber na siyang ginagawang eraser, at sa huli ay ang paglalagay ng eraser sa kabilang dulo ng lapis. Dadaan ang mga lapis sa eraser mounting machine para ilagay sa ferro o metal piece ang mga rubber eraser, at ang kabilang side nito ay sa kabilang dulo ng lapis. Packaging, ang mga worker ay kailangan ma-check na mabuti ang mga lapis bago ilagay sa mga kahon, mula sa appearance nito, sa coating, emblem, at iba pang mga markings hanggang sa quantity kung ilan ang laman ng mga kahon. After this quality control, ang mga pencil ay ready na for delivery. Thanks for watching. For more video updates please like, follow and subscribe our channel.